Good morning po sa inyong lahat. So, chapter 8 tayo ng John, Juan sa Tagalog, chapter 8. So, kung hawak nyo na po ang inyong mga Bible, pakikuha na po at tayo makapagsimula na. So, pero bago ang lahat, tayo po ay magkaroon mo ng katahimikan at tayo ay magdumulog sa ating Panginoon, sa ating Ama sa Langit. At hingiin natin ang kanyang gabay sa ating pakikinig ng kanyang banal na salita. Amen. So let's pray. Hallelujah. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, sa ngalan po ng Panginoong Hesus, kami nagpapasalamat sa mensahe mo sa amin sa oras na ito sa chapter 8 ng Juan. Salamat po sa iyong pagtuturo sa ng iyong banal na espiritu at buksan nyo. Dalangin namin, Ama, na buksan nyo nga po ang mga kaunawaan ng bawat sa amin upang lubos ka naming makilala at lubos namin matutunan kung paano ang nais mo, mapagsunod namin sa kalooban mo. Salamat po, Ama. Pinasasalamatan namin ang lahat ng ito sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, chapter 8, sabi po dito, pagkatapos nito, umuwi na ang lahat. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao. Umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuling nangangalon niya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangangalon niya. Ayon sa kautusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maiparatang laban sa kanya. So yun po yung purpose na itong mga Pariseo nang dinala nila itong babaeng nahuli sa aktong nangangalon niya. Ang purpose ng mga Parisiyong ito po ay subukin ang Panginoong Hesus upang makakuha ng ipaparatang laban sa Panginoong Hesus. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Verse 7. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babae na nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, Nasaan na sila? Wala na bang humahabol sa iyo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. So nakita po natin na walang sino mang naging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya nga tinuturoan tayong magpakumbaba, humingi pagsisihan, humingi ng tawad, pagsisihan ang lahat ang ating mga kasalanan at ito ay talikuran, di ba? Yan yung utos diyan at yan nga ang ginawa ni Juan na sa kanyang pangangaral ay talikuran ninyo at pagsisihan ang inyong mga kasalanan at kayo magpabautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu upang maging bagong nilalang meaning as a new creation, wala ang dating pagkatao. Kaya itong mga itong mga Pariseo pong ito nga, ang nais nila ay talagang subukin lamang ang Panginoong Hesus. Pero nung sinabi ng Panginoong Hesus, ang sino man sa inyo ang walang kasalanan ang siyang unang bumato, kasi sila po lahat po nagkasala, At ito ang sabi ng Panginoong Hesus dito sa babae, hindi rin kita hahatulan, umuwi ka na. At mula ngayon, ibig sabihin, from that moment na siya ay pinatawad, sabi diyan, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Kaya yan po yung itinuturo sa atin. Lahat tayo nagkasala. Walang sino mang naging matuwid sa atin. Pero noong tayo ay pinatawad na, which is pinaunawa sa atin, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, at yun yung kanyang kamatayan sa krus, na binayaran tayo.
Mula nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa ating puso at hiningi na natin ng tawad ang ating mga kasalanan, huwag na tayong bumalik pa sa dating mga buhay natin. Huwag na tayong bumalik pa sa mga ginagawa nating mga kasalanan. Napakalinaw po, tulad ng sinabi ng Panginoong Hesus dito, hindi rin kita hatulon, umuwi ka na at mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Verse 12, patutuo tungkol kay Jesus. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao at sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So napakalinaw po ito na pinaunawa sa atin. Katulad ng sabi dito ng Panginoon Jesus, siya ang ilaw, meaning ang ilaw liwanag, laban ito sa kadiliman, na ang kadiliman na tinutukoy sa atin, ito ay ang gawain ng masasama ni Satanas, sa kadiliman. Subalit ang Panginoong Jesus, siya ang ilaw. Kaya nga nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, sa ating buhay nalantad yung mga nakatago natin na mga ginagawang mga kadiliman, ibig sabihin mga gawa nating masama, Dahil ang sabi dito ng Panginoong Hesus, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Kaya itong salitang itong ng Panginoon, which is pinaunawa sa atin sa chapter 1, na siya ang salita na nagkatawang tao. So habang sinusunod natin ang salitang ito, tunay po na nakakalakad tayo sa katuwiran, hindi tulad noon. Nung hindi natin alam ang salita ng Diyos, patuloy tayong gumagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Kaya sabi dito, ang sumusunod sa akin. Ibig sabihin, habang sinusunod natin ang kanyang salita sa ating binabasa, magkakaroon tayo ng ilaw sa buhay, malinaw, liwanag ang tinutukoy doon. At di na tayo lalakad sa kadiliman. Totoo po, tayo'y binabago ng salitang ito. Kaya tinuturuan tayo manatili sa salita, which is the Word of God, at sundin natin ang kanyang mga sinasabi. Subukan po ninyo, gawin po natin ito habang sinusunod natin ang salita ng Diyos. Nababago po ang ating pagkatao. Talagang nakakalayo tayo sa mga dati nating ginagawang masama. Kaya tunay itong kanyang sinasabi, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Verse 13, sinabi sa kanya ng Pariseo, ikaw lang ang nagpapatotoo sa iyong sarili, walang katotohanan ang kanyang patotoo, kasi hindi po siya pinaniniwalaan itong mga Pariseo. Kaya hindi sila nababago, Verse 14, hindi sila talaga nabago, kaya nga sila po ang nagpapatay sa Panginoong Hesus. Verse 13, sinabi sa kanya ng mga Pariseo, ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili, walang katotohanan ang kanyang patotoo. Sumagot si Jesus, kung nagpapatotoo man ako tungkol sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi. Sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Humahatol kayo ayon sa pamantayan ng tao. Kasi nakabase sila sa nakikita. Kaya nga ayaw nilang paniwalaan ng Panginoong Hesus dahil ang pamantayan nila ay ang pamantayan ng tao na kung ano yung nakikita, samantalang turo sa atin sa pananampalataya, kasi hindi natin nakikita ang ibig sabihin, pinaniwalaan natin ang Panginoong Hesus. Kahit hindi natin siya nakita, pinaniwalaan natin na siya ay pinagbuntis sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pinagbuntis siya ni Maria, dalaga si Maria, berhen, nagbuntis, pinaniwalaan natin ang salita ng Diyos. Kaya nung pinaniwalaan natin ang salita ng Diyos, katulad ng sinasabi dyan, ang sumusunod sa akin magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So habang pinaniniwalaan po natin ng Word of God, nabubuksan ang ating kaunawaan patungkol sa Diyos. Subalit itong mga Pariseyong ito, walang ginawa kundi hanapan ng butas ng mali ang Panginoon Jesus. Kaya hindi nila nakikilala ang tunay na katotohanan dahil sa mga maitim nilang mga puso. Kaya sabi dito,
Humahatol kayo ayon sa pamantayan ng tao, ngunit hindi ako mahatol kanino man. At humatol man ako, tama ang aking paghatol, sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. So ito po ay napakalinaw na meron talaga na yung tinutukoy doon sa Genesis pa na nandun ang Ama, Anak at ang Espiritu. 'Di ba? Espiritu Santo. Ayan. At sabi dito, nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patutuo ng dalawang saksi. Kailangan may witness para hindi sabihin na nagsisinungaling ang isang tao kapag nagpapatutuo. Kailangan may nagwi-witness. Kaya nga kung makikita po natin dito sa pag-utos ng Panginoon, kailangan dala-dalawa yung mga apostol. At ito ang sulat din ng sabi ng Panginoong Hesus, nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patutuo ng dalawang saksi. Nagpapatutuo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatutuo rin ako sa Ama na nagsugo sa akin. So yan, napakalinaw po hindi lamang ang Panginoong Hesus, kundi ang Ama na nagsugo sa Kanya. Verse 19, siya'y tinanong nila, nasaan ang iyong Ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin niyo siya. Kasi totoo po nakikilala lamang, nauunawaan lamang ng tao ang patungkol sa Diyos kapag tinanggap nito ang Panginoong Hesus sa kanyang puso at pinaniniwalaan ang salita, dahil ang salita nga ay ang Panginoong Hesus. Kaya makikita po natin yung mga pilosopo patungkol sa Biblia, hindi talaga nila naiintindihan ang patungkol sa kalooban ng Diyos dahil hindi nila pinaniniwalaan na ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Kaya hindi nakakaunawa ng mga kaparaanan ng Diyos. Kaya silang mga hindi tumatanggap ng salitang ito ang turing sa atin para tayong mga siraulo, dahil hindi nila nararanasan ang nararanasan natin, dahil ang nakakaranas lamang ng patungkol sa Espiritu ng Diyos ay ang taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu. Kaya itong pinapaunawa po sa atin na ito yung katotohanan. Nung nanatili tayo sa salita ng Diyos, lubos nating naiintindihan ang patungkol sa Ama, dahil ang Panginoong Hesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Nandiyan na tinutukoy sa chapter 1. Kaya sabi niya dito hindi ninyo ako kilala. Ibig sabihin, hindi kilala ng mga Parisiyo ang Panginoong Hesus, kaya pinapapatay nila. Kaya sabi diyan, kaya hindi rin yun nila kilala ang aking Ama. Sabi ng Panginoon Hesus, kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya. Kasi ang Ama at ang Anak ay iisa. Diba? Kaya itong tinuturo po sa atin, magbasa kayo ng Biblia. Dahil ang Panginoong Hesus ay ang salita ng Diyos. Hindi mauunawaan ng Kristiyano ang patungkol sa Ama kung hindi niya binabasa ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay ang Panginoong Hesukristo. Yan po ang unawain ninyo. Huwag kayong magsabi lang na kilala ko ang Diyos kung hindi nyo pinaniniwalaan ang salita. Dahil ito ang salita ng Diyos. Kaya habang ang tao'y nagbabasa at sinusunod ang sinasabi ng salita, unti-unting nababago ang kanyang buhay at unti-unti niyang nararanasan ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya yun ang katotohanan na nababago tayo. Nakikita natin ang kapangyarihan ito, pero ang mga taong nagsasabing kilala ang Diyos, pero hindi naman nagbabasa ng Biblia, paano maintindihan ang patungkol sa Ama kung hindi mo alam ang salita ng Diyos? Magising na po tayo. Yung paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin, dahil siya po ang salita. Siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Basahin nyo ang chapter 1. Kaya yun nagsasabi, gusto nilang makilala ang Diyos, gusto nilang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi po ninyo malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Tandaan ninyo yan. Kaya ang buhay ninyo bara-bara. Ganyan tayo noon. Pero nung itinuro sa atin, sundanin natin ang kalooban ng Diyos. Anong sabi kanina? Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Ayan po, napakalinaw. Kung gusto mong maintindihan ang kaparaanan ng Diyos, isa lang po, ikaw po, ayan na nakikinig. Gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay?
Gusto mong malaman kung ano ang kaparaanan ng Diyos sa iyong buhay? Ano ang solusyon ng mga problema mo? Ang Diyos po ang hanapin mo at masusumpungan mo siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Dito kanya kakausapin. Napakalinaw. Dahil ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi ninyo ako kilala at hindi rin niyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya. Makikilala natin ang Ama sa pamamagitan ng salita dahil ang Panginoong Jesus ang salita ng Diyos na nakatawang tao. Verse 20, ito'y sinabi ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng mga alay, ngunit walang nangahas na humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang takdang oras. Kasi habang ang Panginoong Jesus nagpapahayag po ng patungkol sa Ama, nagngingit-ngit itong mga tagapagturo ng kautusan, mga punong pari, mga parisiyo, dahil katotohanan ang sinasabi ng Panginoong Sus at ayaw nilang tanggapin dahil nakatingin sila na ang Panginoong Sus ay tao lang. Nakatingin sila na ang Panginoong Jesus ay hindi anak ng Diyos katulad ng sinasabi ng Panginoong Jesus. Nakatingin sila sa literal na ito'y ipinanganak ni Maria at ni Jose. Totoo po yun. Pero ang ibig kong sabihin, siya po ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao na salita ng Diyos. John 1, basahin po ninyo. Kaya papasimula pa, Genesis 1, nasa pasimula pa ay naando na ang salita at ang salita ay Diyos. Ang salita ay kasama ng Diyos. Pagdating dito sa chapter 1, napakalinaw po, basahin ninyo yan. Kaya uulitin kong muli, kung gusto nino man sa inyo na maunawaan ang kalooban ng Ama, papaano kayo mamuhay na may kapayapaan, magbuklat kayo ng Biblia. Hingiin ninyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos ang tagapagturo sa atin na maintindihan ang salitang ito. Hingiin ninyo ang habag ng Diyos na mabuksan ang inyong kaunawaan. Dahil ang Panginoon lamang ang nagbubukas ng ating kaunawaan para maintindihan natin ang salita base sa puso ng tao. Kapag nasuri ng Diyos na tunay kang naghahanap sa Diyos, kapag nasuri ng Diyos na talagang hinahanap mo ang kalooban niya, siya na po ang kusang magpapaunawa ng salita. Ang sino mang naghahanap sa Diyos ng buong puso ay siya ay masusumpungan. Buong puso po ang po dito ang usapan, Buong puso, buong kalakasan, buong pag-isip at buong kaluluwa. Hanapin mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita at siya po ay iyong masusumpungan. Next, ang nagsugo kay Jesus. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y aalis, hanapin ninyo ako, ngunit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Napakalinaw po. Ang kasalanang hindi nahingi ng tawad ay magdudulot ng kamatayang espiritual. Nag-usap-usap ang mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya, kaya niya nasabing hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko? Kaya't sinabi ni Jesus, kayo'y mula dito sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga sanlibutang ito, ngunit ako'y hindi. Sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan, kung hindi kayo maniniwalang ako nga. Ginamit ito ng ating Ama, ng Ama sa langit. Mula sa simula, ako nga, kaya nga siya ang salita. Sabi dyan, ako, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Napakalinaw. Kaya kailangan maihingi ng tawad, tanggapin ang Panginoong Jesus bilang Panginoong tagapagligtas dahil nilinis tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus sa kanyang kamatayan. 25, sino ka nga bang talaga? Tanong nila. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, noong simula pa'y kung sino ako. Marami akong masasabi, maihahatol laban sa inyo, ngunit totoo at dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin at ang naririnig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila maunawaan na ang Ama ang tinutukoy niya. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako nga. Same thing. Nang sinabing ito noon si Moses, nung tinanong ni Moses Yahweh, yung inuutosan siya nang pumunta kay Faraon,
sino ang sasabihin kong nagsugo sa akin? 'Di ba? Anong sabi ni Yahweh? Sabihin mo, si ako nga. At the same thing nang ginagamit dito ng Panginoong Jesus, dahil ang Ama at ang Panginoong Jesus, siya ang salita, sila po ay iisa. Napakalinaw. Ako nga. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinasasabi lamang ng Ama, ang siya kong sinasabi. At kasama ko ang nagsugo sa akin at hindi niya ako iniiwan sapagat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya. Yan, napakalinaw. At titingnan po natin, dito natin pinapauna na nakipag-isa tayo sa Panginoong Jesus. Kaya magagawa natin ang lahat ng bagay at tulad ng pinapaunawa sa atin, magpakabanal tayo dahil ang ating Ama ay banal at tayo nakipag-isa sa Panginoong Jesus na kung saan siya ay banal. Verse 30, maraming nakarinig nito ang naniwala sa kanya. Next po, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Katotohanan, which is the word of God, is the truth. Kaya nung tayo ay nagbasa ng salita ng Diyos, napalaya tayo sa mga mali nating mga kaisipan, mga mali nating ginagawa, dahil natuklasan natin kung ano ang katotohanan. Uulitin kong muli, kung gusto mong maintindihan ang patungkol sa katotohanan, magbasa ka ng Biblia. Dahil ito lamang ang katotohanan, at habang binabasa mo ang Biblia, mapapalaya ka sa mga mali mong haka-haka, mapapalaya ka sa mga mali mong kaisipan, maling ginagawa. Subukan po ninyong basahin ang Biblia at hilingin sa banal na Espiritu ng Diyos ang habag na turuan kayo, nabuksan ang inyong kaunawaan, dahil maiintindihan talagang there's a miracle na mararanasan ninyo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Okay? Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Napakalinaw. Kung susunod kayo sa aking turo, which is the truth, is the word of God, kayo nga'y mga alagad ko. Pero napakaraming mga pilosopo na hindi na daw kailangang magbasa ng Biblia. Kami naman ay nananalangin. Kaalam naman naming may Diyos. Ang utos po ng Diyos ay basahin ang kanyang salita at sundin ang kanyang utos. Paano mong sasabihin na gusto mong sumunod sa Diyos na kung ang utos niya nga na basahin ito araw at gabi ay hindi mo ginagawa? Diba? So kasi kaya katotohanan ang magpapalaya, kaya habang ang tao'y nagmamatigas na ayaw nilang pakinggan ang Biblia at ang palagay kapag nagbasa ng Biblia, nagbago na daw ng relihiyon, yan po ang tunay na kasinungalingan ni Satanas. Kasi habang ang tao hindi nagbabasa ng Biblia, doon nakakapasok ang kanyang mga kasinungalingan na panglilinlang sa tao. Pero habang ang tao ay nagbabasa ng salita, ito ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyong mga maling haka-haka kung papaano ang tunay na pagsamba sa Diyos. Malinaw po, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, which is the word of God, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Pero dahil sa katigasan nga ng ulo ng tao, takot na takot magbuklat ng Biblia, at yan ang gusto ng demonyo. Huwag kayong magbasa ng Biblia, kasi kapag kayo'y nagbasa ng Biblia, mabubulgar ang mga kasinungalingan niya at hindi siya makakagkilo sa buhay ninyo. At ang habang ang tao hindi alam ang katotohanan, doon nakakapasok ang pagdidestroy ng demonyo. Kaya yun ang nilalagay niya sa kaisipan ng tao, huwag kayong magbasa ng Biblia. Kasi kapag kayo nagbasa ng Biblia, matutuklasan yung may kapangyarihan kayong kalabanan ang kadiliman. Dahil malinaw ang katotohanan ay ang salita ng Diyos, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya kung ayaw ninyong makalaya kayo sa mga kadiliman, ayan, huwag kayong magbasa. Pero ang malinaw, ang turo sa atin ng Panginoon, basahin ito. Ito ang command ng Diyos.
basahin mo ang salita ng Diyos. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Napakalinaw po ito, no? So, nasa sa inyo na lamang po yan. Patuloy ang Diyos nag-aabot sa tao, patuloy niyang inaabot ang puso ng tao at paniwalaan ang kanyang sinasabi dahil ang plano ng Diyos maganda sa ating buhay. Ang purpose ng Diyos magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Ang purpose ng Diyos magkaroon tayo ng kapayapaan araw-araw sa ating pamumuhay. Ang purpose ng Diyos lagi tayo makapagpuri sa Kanya. Kaya itinuturo niya ang katotohanan, pero ang tao talaga naman ang titigas ng ulo. Takot na takot sa salita ng Diyos na magbasa at pero sasabihin kilala nila ang Diyos. Katulad ng mga Pariseo pong ito. Kilala din daw nila ang Diyos pero ayaw makinig sa utos ng Diyos. Ganyan na ganyan ang mga Pariseo. Sabi ng Panginoong Hesus, ulitin ko. Kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. 33, sumagot sila. Kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanman hindi kami na inalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain mo kami? Palalayain kami, sumagot si Jesus. Pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon, subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang nagpalaya sa inyo, kayo nga'y nagiging tunay na malaya. Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham, gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang turo. Ang nakita ko sa aking ama, ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang naririnig ninyo sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo. Ganyan po yung mga Pariseo. Nagsasabing kilala, lahi daw sila sa lahi, galing daw sila sa lahi ni Abraham. Pero pinapatunayan itong mali ang kanilang ginagawa dahil gusto nilang patayin ng Panginoon. Napakalinaw, mga lahi ni Abraham ay mga pinili ng Diyos at hindi ito mga mamamatay tao katulad ng ginagawa nitong mga Pariseo na pinag-iisipan nilang patayin ang Panginoong Hesus. Actually, pinapatay nga nila ang Panginoong Hesus. Kaya nga sabi dito na kung talagang kayo ay mga anak ng Diyos, sabi dito dapat tinatanggap nila ang aral. Ganon din po sa atin. Kung talagang mga anak kayo ng Diyos, dapat papakinggan natin, susundin natin at aalamin natin kung ano ang kalooban ng Ama sa pamamagitan ng kanyang salita. Ganito ang Panginoong Hesus, nangangaral siya sa mga Pariseo pero tinatakwil nila ang aral ng Panginoong Hesus. Pero ito nagsasabi sila mga anak ng Diyos pero sa lungat sa kalooban ng Diyos ang kanilang ginagawa. Kaya sabi dito ng Panginoong Hesus sa 38, ang nakita ko sa aking ama, ang siya kong sinasabi sa inyo. At ang naririnig ninyo sa inyong ama, ang siya naman ninyong ginagawa. Kasi nga ayaw nilang pakinggan ang salita ng Diyos. Na kung saan ang sinasabi ng Panginoong Hesus ay ang narinig niya sa amang pinapabot. Subalit sabi dito ng Panginoong Hesus, kayo, sabi dito sa mga Pariseo, ang ginagawa naman ninyo ay ang sinasabi ng inyong ama. Na kung saan dito sa pagdating sa 39, sabi dito, ang dyablo ang inyong ama. Kasi wala silang iniisip na mabuti sa Panginoong Hesus. Alipin sila ng kasalanan, patuloy gumagawa. Alipin, Kaya sinabi dyan, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Ang tinutukoy dito, kapag ang isang tao ay alipin ng kasalanan, hindi siya sa kabilang sa mga anak ng Diyos dahil pinaunawa sa atin na matay ang Panginoong Hesus upang tayo palayain sa kasalanan. Dapat natin itong maintindihan. At ang nagpapabanal sa atin po ay ang salita ng Diyos. Walang sino man na makakapagpabanal ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang gawa.
maliban na isurrender niya ang kanyang buhay sa Panginoong Hesus at sundan ang salita ng Diyos. Dito lamang siya makakalaya sa lahat ng uri ng kanyang kasalanan. At naranas po natin ito. Alam niyo po yan na dati tayong masasama din. Dati tayong mga lumalakad sa kasalanan. Pero katotohanan ng binasa natin ang salitang ito po, napalaya tayo sa mga mali nating ginagawa. Anyway, bilisan ko na pala at magta-30 minutes na. Okay, sabi dito, Diablo ang inyong ama. Sumagot sila. Si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. Sinasabi ko lang ang katotohanan narinig ko mula sa Diyos. Ngunit, pinagsisikapan ninyo akong patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Ang ginawa ninyo tulad ng ginawa ng inyong ama. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iniibig sana ninyo ako, sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit din ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito dahil sa ayaw ninyong tanggapin ang ang itinuturo ko? Ang diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa ay mamamatay tao na siya. Kaya mga mamamatay tao po, wag nating sabihin galing sa Diyos. Ano? Sabi diyan, sa simula pa lamang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan. Kapag nagsasabi siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya mga sinungaling, mamamatay tao, mga anak ng diablo. Biblia po ang nagsabi. Ano? At sabi po dito, ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? Di ba? Wala talaga. Nilitis ang Panginoong Hesus hanggang doon sa pinakataas. Walang nakitang kasalanan hanggang doon kay Pilato. Walang dinala ang Panginoong Hesus. Talagang kumbaga siya isinakdal pero walang nakapagsabing may kasalanan ng Panginoong Hesus. Wala siyang kasalanan. Pero ipinapako pa rin nila sa krus. Sabi niyan, sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala? At kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo'y hindi mula sa Diyos. Ayan. Next, si Jesus at si Abraham. Sinabi nga ng mga Hudyo kay Jesus, hindi ba tama ang sinasabi naming ikaw ay Samaritano at sinasapian ng demonyo? Sumagot si Jesus, hindi ako sinasapian ng demonyo. Pinaparangalan ko ang aking ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Ito yung sinasabi, nilapastangan talaga nila ang Panginoong Jesus. Sabi dyan, hindi ako naghahangad na ako'y parangalan. May isang nagsisikap na ako'y parangalan at siya ang hahatol. Pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. Kaya ang salita, ito ang nagpapabanal sa atin, pinapaunawa sa atin. At nakita ko rin po ito sa aking sarili. Habang binabasa ko ang salita, tinutuwid tayo ng salita. Ginaguide tayo sa tamang pamumuhay. Kaya sinasabi ito sa atin, manatili kayo sa salita, subukan ninyo magbasa ng Biblia, taos-pusong hilingin sa Diyos na paunawa ang salita ng Diyos, turuan kayo ng Holy Spirit, makikita nyo ang pagbabago ng inyong buhay. Dahil tulad ng sabi na, pakatandaan ninyo ang tumutupad sa aking salita ay hindi mamamatay kailanman dahil napakalinaw ang kasalanan ang magdudulot ng kamatayan. Subalit habang kamatayang spiritual po ang tinutukoy, subalit habang tayo nagbabasa ng kanyang banal na salita, natuturuan tayong iwan ang mga dating mga lumang buhay, mga ginagawa nating kasalanan, at yan ang magdudulot sa atin sa buhay na walang hanggan. Verse 52. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming sinasapian ka nga ng demonyo na kita niyo po itong mga to, Sinasabi ng Panginoong Hesus na siya galing sa wala siyang ginagawang masama pero patuloy siya talagang hindi pinaniniwala ng mga pariseyong ito.
At sabi dito, namatay si Abraham at ang mga propeta, ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sino mang tumutupad ng iyong aral. Hindi naiintindihan ang tinutukoy ng Panginoong Hesus ay ang eternal life. Ano po? Verse 53, mas magaling ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya ay namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? Hindi nga po nila naintindihan na ang tinutukoy ng Panginoong Hesus, ang pagkamatay ay bubuhayin muli at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 54, sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking Ama na sinasabi ninyong Diyos ninyo. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya ay kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang, paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipanganak si Abraham, ako na. Dahil nasusulat, ang salita ay naandoon na sa pasimula at ginawa ang lahat ng bagay. Basahin niyo po sa Genesis 1. Ginawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Magkaroon ng liwanag, magkaroon ng araw, magkaroon ng mga hayop sa lupa, di ba? Lahat yung creation na tinutukoy doon sa pasimula, ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng salita. At ang salita, pagdating dito sa chapter 1, ang salita ay naging tao. Diba? Ulitin ko po para maintindihan natin na bakit ang Panginoong Hesus nagsasabi na sa pasimula pa ay naroon na siya. And hindi ito maintindihan ng mga Pariseo. Ang sabi dito sa chapter 1, ang salita ang buhay. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Kaya nga ang Panginoon, ang si Yahweh sa pasimula sa Genesis 1, ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ng salita. Diba? So sabi dito, nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng sanlibutan na sinabi kanina ng Panginoong Hesus. Ano po? Na sinabi kanina na siya ang ilaw. Na siya po ang ilaw ng sanlibutan. Malinaw na pinaunawa ito sa atin kanina na ang sino man, sabi diyan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Basahin niyo po ang chapter 1 nitong John and then balikan niyo ang Genesis 1 at nagpapatunay na ang sagot ng Panginoong Hesus. Pakatandaan ninyo, bago ipanganak si Abraham, ako na. Dahil nandun na ang salita. Kaya itong pinapaunawa sa atin, if you love God, gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos, magbasa ka ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. Ito ay Panginoong Hesus. Pero ayaw itong tanggapin ng mga taong ayaw maniwala. Katulad ng mga Pariseo. Kaya dito sa verse 59, nagsidampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Hesus at lumabas ng templo. So ayan, basahin nyo ang salita ng Diyos. Ang katotohanan, ang magpapalaya sa inyo, mga bagay na naitanim sa mga kaisipan ng mga maling pagsamba sa Diyos. Pag kayo po ay nagbuklat ng Biblia, maintindihan ninyo ano ang turo ng ating Ama, kung papaano sundan ang kalooban niya. At tulad ng sabi ko, ang Espiritu ng Diyos, naunawaan natin na ang Espiritu ng Diyos ang nagbubukas ng ating kaisipan, kaya higit nating pagsumikapan na masuri ng Diyos ang ating puso na tunay tayo naghahanap sa Kanya at siya po ang magpapaunawa, magpapakilala siya sa atin kung sino sang Diyos at ito ang katotohanan ang magpapaunawa
magpapalaya sa atin. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. So dyan po ako magtatapos. Basahin nyo ang Biblia. Ask the Holy Spirit. The Holy Spirit is the best teacher natin. Anytime, anumang oras, anumang araw, available ang Holy Spirit sa mga taong naghahanap na tunay sa Diyos. Amen. So God bless everyone. Bye-bye.